Breaking news mga kababayan, na ito po. Senator Robin Padilla, binakbakan ng palasyo. Anong sinusuportahan ni Senator Padilla kay BBM? Halaka mga kababayan, anong meron? Tila nabulaga si BBM dito. Grabe, napakatalino pala ni Robin Padilla. Napakagaling mag-isip, parang Marcoleta din pala ito mga kababayan. Mga tangalista, bobolista, makinig kayo. Ganito katalino si Robin Padilla sa panahon ng krisis. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin. Yari kayo mga tangalista, bobolista kayo. Mga bobo, yan ang sabi ng mga tinatawag nyong DD sheet. Kasi pag DDS daw, DD sheet. Pero mga tangalista, tangalista kayo. Yun ang sabi ng mga DD sheet. Kaya tangalista, bobolista kayo, tangalista. O ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog ni Robin Padilla. Magugulat kayo mga kababayan na ito po. Grabe, ang galing. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number one na oposisyon. Ano? Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang makagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero meron isang dapat na tandaan at nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, down mo yung tao. Ako ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Ang mahirap nga dito mga kababayan, pag si BBM nagsasalita, sinalita niya ngayon, bukas kakalimutan. Yan ang problema, Robin Padilla. Tama naman ang sinasabi mo. Yun nga lang, yung sinasabi ni BBM, nakakalimutan. Kinakausap yung hangin, yung mga espiritu na lumilipad. Yan ang sinasabi ni Manang Aimee. Lumilipad ang isip ni BBM. Halaka. Papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon, yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po alam naman po ng lahat na ako po ay Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia ay Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Ano po yan relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant
claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi, hinayaan natin matulog. Bubuksan lang po natin. At Bubuksan. saka willing din ho kayo, bukas kayo na po pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Oo. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin eh. Ang gusto natin kumbaga, Breton tayo eh. Tayo yung magkakamag-anak eh. Buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng derechahan doon sa mga bansang membro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po. Alam niyo mga kababayan, mas magaling pa itong si Robin Padilla kay BBM eh. Nakita niyo ang kanyang mga salita, ang kanyang mga binibitawang mga pangungusap, napakaklaro sa pandinig ng taong bayan. Malinis, may direksyon, at madaling intindihin ang letra by letra. Mga titik na madaling unawain. Pero kay BBM mga kababayan, salu-salungat ang kanyang mga pangungusap. Yung mga letra niya kinakain. Pag sinasabi niya, nadudurog yung letter A. Yung letter K, kinakain, hindi manguya. Yung letter R, nagiging bato. Mga kababayan ko, pag nagsasalita si Robin Padilla malinaw, hindi kinakain na parang chicharon. Kita nyo mga kababayan ko, napakagaling magsalita nito at sasabihin ng mga sinasabi ng mga tangalista, bobolista. Si Robin Padilla ay hindi magaling, walang alam sa politika. Bakit naging senador? O nakita nyo, malinaw ang kanyang isipan. Klarong-klaro ang kanyang mga sinasabi dito. Na kung pag-aaralan natin, talagang maiintindihan natin ng malinaw. Mga tangalista kasi, tanga-tanga kasi. Nakakabwisit eh. Hanggang ngayon, naniniwala sa 20 pesos sa bigas. Mataas na nga yung langis. Uto-uto pa din. Grabe talaga mga kababayan ko. Ano kayang gagawin sa mga tangalistang ito? Tignan nyo si Robin Padilla. Napakagaling. Pwede rin itong umangat pa sa kanyang posisyon eh. Wag lang ngayon kasi si Sara Duterte ang Pangulo. Si Inday Sara yung susunod na presidente. Vice Presidente si Marcoleta. Siguro sa mga susunod na panahon. 'Di ba? Pwede ito maging presidente. Mas magaling ito kay BBM mga kababayan. Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Talagang wikang Pilipino ang ginagamit. Hindi siya nag-i-English. Madaling unawain ang mga letra, ang mga titik na pinapakawalan. Mga normal, mga karaniwang Pilipino, madaling yakapin ang kanyang mga sinasawika. Mga kababayan ko dito, panoorin pa natin. At ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig magtali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan
iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila kasi may mga ano diyan eh. May mga alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal diyan, boss. Eh. Ano na 'yon? Puro meeting lang siguro. Oo. Oh, so far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number one na oposisyon, ano? Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating... Makita nyo pati si Robin Padilla nakukulangan. Hindi kontento. Kumbaga sa kanin, 1/4 lang ang kinain. Di ba mga kababayan ko, hindi kontento sa performance ni BBM sa kanyang pagtatrabaho. Kasi laging kausap ang hangin. Sinalita ngayon, winika ngayon, kinabukasan, wala na, durog-durog na ang mga wini-wika nito. Hindi mo maintindihan kung gagawin o hindi, kung hindi, itinago sa hangin. Kinausap ang mga hangin, mga espiritu kinausap, ayun, nawala. Nawala ang plano kinabukasan, ayun, naanod ng flood control. Oh, yan ang sinasabi ng mga taong bayan, mga kababayan ko. Sinasabi lang natin dito. Pangulo, ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang makagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Ayan mga kababayan, totoo naman ang sinasabi ni Robin Padilla. Hindi lahat kasalanan ni BBM. Yun nga lang, mahina kasi sa decision making si BBM. Kahit anong gawin ni BBM, sa kanya pa rin ang sisi. Isipin mo, imbes na may solusyon, sasabihin niya, this is our future. Ito na ang ating kapalaran. Don't panic, it's organic. Sabi naman ni Andy Claire, magtulungan tayo. Huwag magsiraan. Huwag mamulitika sa panahon ng krisis. Kita mo, huwag daw mamulitika sa panahon ng krisis. Para nga tayo na double murder dito, mga kababayan eh. Una, flood control. Ninakawan tayo ng trilyon-trilyon na peso na galing sa mga buwis natin.
Ngayon naman, mali-maleta ang kinobra ng mga korap na congressman at senador. Walang nakulong. Nangako. Pinangako na may makukulong December 15, December 25 hanggang December 31. Hindi aabot ng alas 12 hanggang alauna ng madaling araw ng December 31 ng January 1. Anong nangyari? Nga ang mga Pilipino, yung sinabi na winika na pinangako, ayun, naglaho sa hangin. Mga kababayan ko. Ayun, pag may sinasabi kasi nakakalimutan. Nakikiusap sa mga espiritu sa hangin. Yan sinasabi ng mga komento. Ito pa po ang mga sinasabi. Utot mo. Mga tangalista nandito na. Sumusugod na. Sorry, wala pa din akong tiwala kay BBM. Ikaw na lang, Robin Jan. Binigay na namin lahat ng chance na patunayan niya na pwede siya magbago kahit ano. Pasabihin mo, walang matinong pag-iisip. Ayan. Nagagalit ang mga tao dito. Hot air, nagko-concentrate sa maleta, halaka. Tama naman, hindi kasalanan ni Ngagba dahil nagkagera ang US nga ni Iran at Israel. Pero ang pag-response niya sa crisis, bulok na bulok. Ayan ang sinasabi ko. Yan din ang sinasabi ng taong bayan. Yung decision making ay wala. Parang lumilipad ang isip sa hangin. May krisis na sa krudo, sasabihin, chillax lang. Sasabihin, wag magpanik kasi it's organic. Wag panic kasi wala pang krisis. Nakikita nang nagtataasan ng mga krudo. Sasabihin pang wag magpanik, chillax lang tayo. Mamasyal muna tayo sa Luneta. O, mga kababayan ko. Kayo nang humusga dito. Mas klaro pa nga magsalita si Robin Padilla O mga tangalista, bobolista, mag-comment kayo. Naniniwala pa rin kayo sa 20 pesos sa bigas? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.